Bago tayo magsimula sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kuya Ken Takutan at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kwentong nakakakilabot na i-upload namin. Magandang araw, Kuya Ken. Hindi po talaga ako ang nakaranas nito. Pero mismong tatay ko ang naging saksi sa kakaibang kababalaghan sa dating Apple Tree Dorian Nation Hotel sa Davao City. Taong 1998 noon, panahong abala pa siya sa trabaho sa gobyerno. Madalas silang may mga seminar at meeting na tumatagal lang ilang araw at doon na nga palagi ginaganap sa nasabing hotel. Dahil maganda raw ang lugar at tahimik, doon na rin sila madalas mag-check-in para hindi na kailangang umuwi. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng meeting, bandang 6:00 ng gabi, nagpasya ang tatay ko at ang kasamahan niyang lalaki na umakyat na sa kanilang kwarto. Pagbukas pa lang ng pinto, napakunot agad ang mga noo nila dahil ang kwarto ay hindi ganoon kalinis tulad ng inaasahan. Ang mga bedsheet ay may mga gusot, ang mga kortina ay tila may humawak at ang mesa ay may bakas pa ng tubig na parang may uminom at basta na lang iniwan. Nagtaka sila dahil bagong check-in pa lang sila, kaya dapat ay maayos at mabango pa ang kwarto. Tinawag nila ang staff para magreklamo, pero sabi ng front desk, "Sir, kakalinis lang po ng kwarto. Wala pong ibang gumamit yan mula kahapon." Dahil sa pagod, hindi na nila pinansin. Ang importante raw ay makapagpahinga sila. Pagkatapos nilang mag-dinner sa restaurant sa baba, bumalik sila sa kwarto. Ngunit sa kanilang pagpasok, mas magulo pa ito kaysa kanina. Ang mga unan ay nasa sahig, ang mga baso ay natumba at tila may taong nagwala sa loob. Ngunit kahit ganoon, wala ni isang gamit o pera ang nawala. Nakakamdam ng kaba ang tatay ko at ang kasama niya, pero pinilit pa rin nilang maging kalmado. "Siguro hangin lang o may daga," sabi ng tatay ko. Pero sa totoo lang, ramdam na raw nila ang bigat ng paligid. Parang may mga matang nakamasid sa bawat kilos nila. Pagsapit ng hating gabi, hindi raw makatulog ang kasama ng tatay ko. "Pre, hindi ako mapakali," sabi nito. "Bakit?" tanong ng tatay ko. "Parang may iba dito sa kwarto." Nagbiro pa ang tatay ko. "Baka namimiss mo lang ang misis mo." Pero sagot nito, "Hindi pre, iba to. May presensya." Sinubukan nilang ipikit ang mga mata, pero bandang 2:00 na madaling araw, bigla silang nagising. Nahulog ang mga bag nila mula sa mesa, sabay. Wala namang hangin at sarado ang mga bintana. Nagkatinginan sila, pakehon ng nanginginig. Hindi na sila nagdalawang isip at nagpasya silang lumipat na ng kwarto. Habang nasa elevator, sinabi ng tatay ko na 5th floor lang pupuntahan nila, pero biglang umilaw ang mga button. Kusang pumindot ang 4th, 3rd at 2nd floor. Wala naman silang pinindot, wala ring ibang tao sa loob. Pagdating sa 4th floor, bumukas ang pinto, madilim ang hallway, walang ilaw, walang tao, tahimik, parang nasa ibang dimensyon. Pagdating sa 3rd floor, may mga ilaw na at doon nila nakita ang isang babae. Nakatayo lang daw siya sa harap ng elevator, nakaputing bestida, hanggang balikat ang buhok at nakatingin lang sa kanila, tahimik. Dahan-dahan siyang sumakay ng elevator, hindi nagsalita. Bumaba daw ito ng 2nd floor. Pero bago pa tuluyang magsara ang pinto, lumingon daw ito sa kanila. Sa malamig at mababang tinig, pabulong pero malinaw niyang sinabi, "Umalis na kayo sa kwartong yun. Hindi yun para sa inyo. Ayaw nilang ginagamit yun." Kinalabutan silang dalawa. Pagdating nila sa lobby, agad silang nag-request ng panibagong kwarto. Doon na rin nagsalita ang isang staff. Medyo nahihiya pa. "Sir, pasensya na po. Pero hindi lang po kayo ang naka-experience ng ganyan. Ngayon lang po ulit pina-operate yung kwarto na yan. 1 taon na po naming hindi pinapa-check-in yan kasi may babaeng namatay doon." Nagulat ang tatay ko. "Ha? Namatay?" tanong niya. Tumango lang ang staff. "Opo, ginahasa raw at pinatay ng boyfriend niya, sir. Mula noon, lagi na raw may kakaiba sa kwartong yun. May mga gamit na gumagalaw, may maririnig na babae sa banyo, at may elevator na basta na lang nagbubukas kahit walang tao." Inilipat sila ng ibang kwarto, pero hindi doon nagtapos ang kababalaghan. Gabi-gabi may maririnig silang mga yabag sa labas ng pintuan. May kumakatok 3 beses.
pero tatahimik. Minsan, parang may nag-aaway sa hallway. Isang babae at lalaki na nagsisigawan, pero pagsilip nila, wala namang tao. Kinausap ng tatay ko ang guard kinabukasan, pero ang sabi ng guard, "Sir, madalas po nangyayari yan. Kahit sarado na po ang hotel, may elevator na nagbubukas mag-isa. Lahat ng floor daw ay nag-iilaw, pero wala namang pong sumasakay." Pagkatapos ng ilang araw, natapos na ang meeting nila. Pero bago sila umalis, dumaan na sila sa elevator. Tahimik ito, pero ramdam nila ang kilabot. Paglabas nila ng lobby, napansin ng tatay ko na nakatingin ng isang matandang babae sa kanila. Nakaupo sa gilid, tahimik lang daw, parang nakangiti. Pero sabi ng receptionist, "Sir, wala po kaming guest na matanda rito." Makalipas sa ilang taon, tuluyan nang isinara ang Apple Tree Dorianation Hotel. Marami raw reklamo mula sa mga bisita. May nakikita daw silang babae sa hallway. May naririnig na humahagulhol sa CR at may mga gamit na gumagalaw mag-isa. Sabi ng dating staff, kahit sarado na ang hotel, may iilaw pa rin daw sa third floor tuwing 2:00 na madaling araw. At higit sa lahat, kahit walang kuryente, bumubukas pa rin daw ang elevator. Hanggang ngayon, tuwing napapadaan daw ang tatay ko sa dating lokasyon ng hotel, napapatigil siya saglit. "Diyan yung kwarto," sabi niya minsan. At hanggang ngayon, pakiramdam ko, may babaeng nakasilip pa rin sa bintana. Sa gitna ng abalang lungsod ng Davao, nakatayo ang isang lumang boarding house na tila nilamon na ng panahon. Napapaligiran ito ng mga bagong gusali, mga makikintab na kondominium at modernong cafe. Ngunit nananatili itong tahimik, parang hindi apektado ng pag-usad ng syudad. Ang mga pintura sa pader ay kupas na, ang mga bintana ay may bakas ng kalawang at sa gabi, tila may sariling buhay ang mga anino ng mga kortina na unti-unting kumikilos sa hangin. Ako nga pala si Jean, Kuya Ken. Tagapangalaga ako ng boarding house na ito mula pa nung ako'y dalaga. Sanay na ako sa araw-araw na gawain, paglilinis ng mga silid, pagtanggap ng mga bagong boarders at pakikitungo sa mga estudyante o empleyadong pansamantalang tumitira. Pero kahit gaano pa ako katagal dito, hindi ako kailanman lubos na nasanay sa presensyang dumadaloy sa bawat sulok ng bahay. May mga gabing parang may nakamasid at may mga pagkakataong bigla na lang ako napapalingon sa kawalan. Pakiramdam ko'y may kasabay akong humihinga sa dilim. Ang opisina ko ay nasa unang palapag. Binubuo ito ng 2 magkatungtong na silid. Sa unang silid ako natutulog at sa pangalawa naman nakatambak ang mga gamit ng mga dating umalis. Mga kahon ng mga lumang libro, sirang electric fan at ilang bagay na iniwan ng mga hindi na bumalik. May malaking salamin sa pagitan ng 2 silid. Isang bintanang nagsisilbing hati. Sa gabi, kahit patay ang ilaw, sumisilip pa rin ang kaunting liwanag mula sa poste sa labas. Kaya may mga aninong gumagalaw sa dingding kahit wala namang tao. Madalas malamig ang kwarto kahit hindi naman bukas ang aircon. Iba yung lamig, yung tipong dumidikit sa balat, parang hamog na may kasamang kilabot. Sanay na ako roon, pero isang gabi, madanghating gabi, nagsimula ang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Mahimbing akong natutulog nang bigla akong magising. Una kong napansin ang lamig. Parang may nakabukas na freezer sa tabi ko. Napalingon ako sa bintanang salamin at doon ko siya nakita. Isang lalaki, matangkad, payat at nakasuot ng itim. Mahaba ang buhok na bumabagsak sa balikat at nakatayo lang siya roon, tahimik, nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko makita na malinaw ang mukha niya dahil tila nilalamon ito ng anino. Napaurong ako sa higaan, nanginginig. Sinabi ko sa sarili kong baka guni-guni ko lang yun. Baka bunga lang ng sobrang pagod. Pinilit kong pumikit at magdasal. Ngunit ramdam ko ang kanyang titig na parang tumatago sa bintana. Sa ilang minutong yun, tila huminto ang oras. Hanggang sa dahan-dahan kong naramdaman ang bigat ng mga talukap ko at sa gitna ng takot, nakatulog akong muli. Pero ilang oras ang lumipas, muli akong nagising. Sa pagkakataong ito, wala na siya sa kabilang bintana. Nakatayo na siya mismo sa harap ng pinto ng pangalawang silid. Mas malapit na ngayon
Ang anino niya ay mas malinaw, ang mahabang buhok, ang tikwas ng kanyang balikat at ang malamlam na anyo ng kanyang katawan. Parang hindi siya gumagalaw, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tawagin ang isa sa mga boarder na madalas magpuyat sa labas, pero hindi ako makagalaw. Parang may humahawak sa dibdib ko, mabigat at malamig. Ang bawat hinga ko ay mababaw at kahit anong pilit kong igalaw ang kamay ko, hindi ko magawa. Para akong nabibitin sa pagitan ng gising at panaginip, pero alam kong totoo ang lahat ng ito. Nagsimula akong magdasal, paulit-ulit sa isip. Habang lumalalim ang pagdasal ko, unti-unti akong nilamon ng kadiliman. Nang magising ako muli, hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas, pero mas malamig na ang paligid. Ang hangin ay mabigat at parang may humihinga malapit sa akin. Dahan-dahan kong ipinihit ang ulo ko at doon ko siya nakita. Nakatayo na siya sa mismong tabi ng kama ko. Wala siyang muka, puro dilim lang ang mukha niya, pero ramdam ko ang titig niya. Ilang pulgada lang ang layo niya sa akin. Ang malamig na hangin ay parang lumalabas sa katawan niya at sa bawat hinga ko, parang sumasabay siya. Gusto kong umiyak pero walang luha. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Nagdasal ako ng buong lakas sa isip ko. Panginoon, tulungan niyo po ako. Sinabi ko yun ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung gaano katagal akong ganun, pero nang muling dumilit ang mga mata ko, wala na siya. Ang lamig ay unti-unting nawala at ang hangin bumalik sa dati. Hindi ko alam kung ano siya, kung multo ba siya ng dating nakatira rito o anino ng kung sinong naiwang kaluluwa sa lugar na ito. Pero simula ng gabing yun, nag-iba na ako. Hindi na ako basta-basta natutulog ng walang dasal. Hindi ko na rin binabalingan ng tingin ang salamin sa gabi. Maraming taon na ang lumipas. Marami na ring umalis at tumating na boarder. May ilan ding nagkwento ng kakaiba. May naririnig daw silang yapak sa hallway kahit wala namang tao. O kaya may humihila raw sa kumot nila habang natutulog sila. Minsan, may mga estudyante pa ngang biglang umaalis nang hindi nagpapaalam. Hindi ko na rin sila tinatanong kung bakit. Siguro pareho lang kami na nakita. Ngayon, tuwing gabi bago ko patayin ang ilaw, humihinto muna ako saglit sa tapat ng bintanang salamin. Tahimik lang ako. Tinitingnan ang refleksyon ng sarili ko sa madilim na salamin. At sa bawat pagkakataong iyon, isang tanong lang ang paulit-ulit kong naiisip. Nakatingin din kaya siya sa akin mula sa kabila?